Una sa lahat, nauwi sa trahedya ang flying trapeze performance ng mag-asawa sa China. Nakapulupot sa tela ang lalaki habang buhat ang babae. Nagpaikot-ikot pa ang dalawa, maya-maya pa napabitaw sa pagkakakapit ng babae. Nahulog tuloy siya sa ere. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan. Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Dagdag pasakit sa mga consumer, presyo ng bigas tumaas ng hanggang 3 piso kada kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pinakamainit ang temperatura na itala ng Pag-asa sa Dagupan, Pangasinan at Apari sa Cagayan kahapon. Pamilya Degamo naniniwalang isabong ang naging mitya ng pagpapapatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ilang kondo sa Metro Manila nagsisilbi raw online scam hubs ng mga dayuhan. PNP Tropang Giga, isang panalo na lang ang kailangan para makuha ang PBA Governor's Cup title. At Grand Slam actress na si Lorna Tolentino lalabas na rin sa hit kapatid series na Batang Quiapo. Mga kapatid, mag-adjust na po ng budget. Tumaas kasi ng hanggang 4 na piso ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Kaya naman pa, mapa nagtitinda o mamimili, napapaaray na lang sa mahal ng bigas. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balita yan si Gio Robles. Gio, nabanggit ni PBBM na numinipis nga yung buffer stock natin ng bigas. Anong reaksyon ng agri-groups dyan? Jess, panibagong sakit sa ulo na nga itong taas presyo sa bigas. Ang problema pa ng ilang nagtitinda, tumutumal ang benta. Pero bago ko muna italakay sa iyo yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, sa pag-ikot natin sa Paco Market sa Maynila, 2 hanggang 3 piso ang iminahal ng kada kilo ng bugas o ng bigas. Sa ngayon, ang well-milled ang pinakamurang bigas na 40 pesos per kilo. Kung premium, 43 pesos na. Naglalaro naman sa 44 hanggang 50 pesos ang kilo ng Sinandomeng at Jasmine rice. Kung brown, Mindoro, red at Denorado rice ang hanap, mas mahal yan, nasa 50 hanggang 60 pesos ang kilo. Ayon sa mga tindero, no choice silang magtaas presyo lalo't nagmahal din ang kuha nila sa mga supplier. Pero ang problema, tumutumal ang kanilang bentahan dahil sa taas rin ng presyo. Ang mga mamimili, ramdam na rin ang price hike. Didiskarte na lang daw dahil di naman pwedeng walang kanin sa hapak. Kung ano pa man yung mas masarap, dadagdagan mo. Yung iba-budget mo. Kung gusto mong normal na rice lamang, syempre yung mas mababa. Kung minsan, okay na rin. Basta may pagkain, may rice tayo. Depende po sa supplier. Pag hindi tumaas ang supplier, hindi naman po namin tinataas ang bigas. So ayun na nga, Jess, no? Paliwanag naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, ang price hike daw sa bigas ay bunsod ng pagmahal ng presyo ng palay. Mula raw kasi noong Enero tumaas sa 23 pesos ang kada kilo ng palay mula sa dating 19 pesos lang. Apektado raw nito ang parehong lokal at imported na bigas. Sa kabila ng taas presyo sa bigas, nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siyang hindi mauulit ang krisis sa bigas sa bansa. Yan ay kahit pa aminado siyang numinipis na ang ating buffer stock o reserbang supply ng bigas. Just nag-ikot din tayo dito sa may Barangka Market at Kalentong Market sa Mandaluyong at pareho rin yung itinaas sa presyo ng bigas ng ilang mga nagtitinda dito. Gaya nga sa kinatatayuan natin ngayon. Jess, balik sa'yo. Gio, may nabanggit di ba yung mga agri-groups, yung reaksyon nila no, dito sa patuloy na pagtaas ng presyo nga ng bigas? Kabaligtaran nito nung sinasabi ni PBBM, naalala ko, ikaw din na nag-cover no, nung sinasabi niyang malapit nang maabot yung 20 pesos kada kilo. Pero tila taliwas nga itong nangyayari.
Oo, Jess, ikinatuwa nga ng grupong Sinag yung paglilinaw na yan ni Pangulong Bongbong Marcos na buffer stock lang ang problema sa supply. Tingin nila, mas makakatulong daw kung mismong National Food Authority o yung NFA na ang bibili ng palay sa mga magsasaka. Pwede naman daw kasing gobyerno na ang magproseso sa palay at hindi naman kailangang mag-angkat o mag-import ng stock. Balik sa'yo, Jess. Okay, maraming salamat. Nag-uulat mula sa Mandaluyong, Gio Robles. Dako naman tayo sa asukal. Nanganganib na sumipa ang presyo ng asukal pagsapit ng El Nino. Posible raw kasing bumaba ang produksyon kung tumagal ang matinding tag-init. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Hanggang 15% o katumbas ng 200,000 metric tons ng asukal. Ganito raw kalaki ang posibleng ibaba ng produksyon ng asukal sa bansa kung tatagal ang El Nino o matinding tagtuyot ngayong taon. Ayon sa United Sugar Producers Federation o UNIFED, maaaring maramdaman na ito simula Setyembre. September, October, November, planting season na yan sa tubo. So kung mangyari yung El Nino at that time, nobody can plant. Those who do not have access to the rivers and the water, ay hindi talaga makatanim. Kung magtagal yan ng mga 6 months, 8 months, ayaw, matay na talaga yan. Tuyong-tuyo na lahat. Sa ngayon, nag-iimbentaryo na raw ng supply ang Sugar Regulatory Administration para makita kung kailangan bang mag-angkat ng asukal para sa susunod na taon. Aminado naman ang ahensya na malaking dagok, lalo na sa maliliit na magsasaka, ang El Nino. Pangamba pa nila, baka biglang sipa ang presyo lalo tataas ang magiging puhunan nila rito. Hanggang 10% raw ang posibleng dagdag sa gastos. The most impact will be felt next season because at this moment it is the growing season or the vegetative stage of most of the sugarcane in Negros and other parts of the Philippines. So this is the time that it needs the water, it needs to grow. So if it will be dry and you cannot irrigate, it will have a big impact on your farm. Bunsod nito, pinaplansya na raw ng SRA ang ayudang ibibigay sa mga magtutubo, kabilang ang pagbibigay ng solar pumps at pagsasagawa ng cloud seeding. We will have to sit with DA to come up with a budget. Kasi yung cloud seeding involves a large budget. And the SRA po runs on a corporate budget coming from the industry. So yun, we might not have the money. Si SRA po might not have the money for it. So we will need the DA's help. Sa gitna ng dagok na ito, itinalaga si Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban bilang Officer in Charge ng Sugar Regulatory Administration. Kailangan na raw magtalaga ng hahalili muna sa posisyon para sa pamamahala ng ahensya, partikular sa pagdating ng inangkat na asukal habang wala pang napipiling papalit kay dating Administrator David Alba. Si Panganiban ang opisyal na kinwestiyon dahil sa nadiskubring pag-angkat na mahigit 200 container ng asukal bago pa man makapaglabas ang SRA ng Sugar Importation Order. Depensa noon ni Panganiban, kinonsidera na niyang kautusan ang memorandum na nilabas ng Executive Secretary para mag-import ng asukal. Sa ngayon, 130,000 metric tons ng asukal na ang dumating sa bansa. Tinatayang nasa 86,000 metric tons dyan ang nailabas na sa merkado. Inaayos pa rin ang pagtatakda ng suggested retail price sa asukal sa 85 pesos kada kilo. Target pa rin ilabas ngayong Abril ang nasa 4,000 metric tons na nakumpiskang smuggled na asukal na planong ibenta sa kadiwa sa 70 pesos per kilo. May mga kailangan lang daw ayusing mga papeles para rito. It is still in the possession of the VOC. We're a bit delayed because of all the paperwork. There's so many agencies involved. We also ratified the draft for a memorandum circular regarding doon po sa smuggled sugar natin because we had to amend certain memorandums sa SRA which would allow now for the donation of the sugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Wala pang El Nino pero sobrang init na sa ilang lugar sa bansa. Naitala sa Apari, Cagayan at Dagupan City ang pinakamainit na temperatura kahapon. Nakapapasong 46 degrees Celsius lang naman ang heat index dyan. Ikalawa po yan sa hottest temperature sa bansa ngayong taon. Bukod sa mga lugar na yan, umabot din sa 45 degrees ang init sa Kasiguran, Aurora, 43 degrees sa Katarman, Northern Samar, habang 42 degrees Celsius sa 3 pang lugar.
Sa ngayon, sabi naman ng Pag-asa, walang nakikitang namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng bansa. Tanging easterlies ang nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Posible rin ang localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa na posibleng magdala ng mga mahihinang pag-ulan. Naniniwala ang pamilya ni Negros Oriental Governor Roel Degamo na isabong ang mitya ng pagpaslang sa gobernador. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng pamangkin ni Degamo na si Siaton Mayor Fritz Diaz na bago paslangin ng gobernador, nireport nila ang isabong na pinatatakbo ni Teves. Niraid daw ito ng mga pulis kaya nagalit si Teves kay Degamo. Isang opisyal naman ng NBI ang tinakot daw ni Teves matapos i-raid ang isang isabong facility sa Minglanilla, Cebu noong Setyembre. Sasampahan daw siya ng kaso dahil may nawawalang 7 million pesos matapos ang raid. Pero nagbigay daw ng kondisyon si Teves. Ikaw na kita isasama sa kaso ng mga tao mo pag i-negative mo ang mga order sa iyo na mag-operate ng isabong operation. Alam mo, kung ako sinabihan nun, sagutin ko rin siya, how dare you? Who you? Ha? Para sabihan mo ako ng ganun. Hindi lang mga Teves ang nadiin sa pagdinig dahil naakusahan din ng pamamaslang ang pamilya Degamo. Nagbigay ng testimonya si Colleen Pepino, asawa ng pinatay na radio commentator na si Cornelio Pepino o mas kilala sa tawag na Rex Cornelio. Kotse raw ng taga-Kapitolyo ang ginamit sa ambush. Hindi umusad ang kaso at nawala raw ang mga ebidensya. Itinanggi ng pamilya Degamo ang akusasyon. Itinanggi rin ni dating Gobernador Pride Henry Teves na may kinalaman sila sa krimen. Kaugnay ng karahasan sa Negros, gustong ipagpaliban ni Senador Francis Tolentino ang barangay at SK elections sa probinsya sa Oktubre. Perhaps we can recall the attendance of the chairman of the Commission on Elections. Baka magdulot ng, wag naman mangyari, ng karagdagang karahasan kung matutuloy ang barangay elections. Kasi barangay po yan, mas mainit po yan. Naghihinala ang kampo ni dating Senadora Laila De Lima na pinapatagal ang paglilitis sa kanyang drug cases. Kasunod dyan ang inihaing mosyon ng DOJ sa Muntinlupa RTC na humihiling na iharap bilang rebuttal witness si Public Attorney's Office Attorney Demitier Huerta. Magpepresenta rin daw sila ng bagong ebidensya. Sabi ng kampo ni De Lima, bakit ngayon lang ito hihilingin ng DOJ, gayong nakapagsumiti na raw sila ng testigo at ebidensya. Wala pang desisyon dyan ang korte. Sa May 12 na nakatakdang desisyonan ang drug case ni De Lima sa Muntinlupa RTC. Sa May 8 naman maglalabas ng desisyon ang isa pang korte na dumidinig din sa isa pa niyang kaso. Nagiging pugad na rin umano ng online scam hubs ang Pilipinas para sa mga banyagang nabibiktima ng trafficking. Sa pagdinig sa Senado nitong Miyerkules, ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros na ilang malalaking kondo sa Metro Manila ang ginagawang scam hub. Nire-recruit daw para magtrabaho rito ang mga foreigner na karaniwang galing sa Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at South Africa. Kwento ng Indonesia na biktima ng trafficking na tinago sa pangalang Ridwan. Dinala raw ang kanyang grupo sa isang condominium sa Parañaque para magtrabaho bilang scammer. Mahigit 1,000 katao raw mula sa iba't ibang bansa ang empleyado sa pinagtatrabahuan ni Ridwan. Our target are our fellow Indonesian. We find them on Tinder, Facebook, and Instagram. Then, after our target fall in love with us, we make them invest in cryptocurrency. We need to get money from them and scam. When we do not get victim, we will get punishment. I also know that there are secret areas where employees are punished and even electrocuted. Ikinabahala naman ni Ontiveros ito lalo't ilang minuto lang ang layo ng sinasabing online scam hub sa Ninoy Aquino International Airport. Kinumpirma rin ng NBI Anti-Human Trafficking Unit na maraming ang dayuhang naglalabas-masok sa naturang kondo. Aminado naman ng Interagency Council Against Trafficking na may pagkukulang sila sa pagbabantay sa mga pagkilos ng foreigner doon.
Wala sa radar namin. Kaya lang previously meron ng mga na-rescue ng mga Myanmar nationals last year, no? In that building? A different building to, a different building. So yung ganitong modus na to, nasa radar naman yan, hindi lang namin alam na ganito katindi. But wait a minute, sir. Yes, sir. Wait a minute. Whoa, wait a minute. 1,000 foreigners in one particular building, hindi man lang pumasok sa inyong radar? Nasa radar na namin ngayon. At Ngayon lang? Gagawa namin ng prevention, sir. Kung 1,000 dayuhan sa iisang building, posibleng national security threat. Exactly. Susunod, paggamit ng mga pampublikong charging stations, pwede raw mauwi sa pagkakahack ng inyong gadgets? At ano kaya ang dahilan ng galit ni Senador Cynthia Villar sa mga gwardiya sa isang subdibisyon sa Las Piñas? Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nagbabala ang isang tech expert na posibleng mahack ang cellphone sa pamamagitan ng pagcha-charge sa mga libreng charging stations sa malls, airport o kaya naman ay convenience store. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Halos magdamag na kapila para sa isang public service program si Joffy. Ang kanyang cellphone tuloy, nalobat na. Nakicharge na lang si Joffy sa isang kantin na hindi niya iniwan ni isang minuto. Nag-worry din ako kahit even sa akin kasi malay mo in just 1 minute ipalitan niya. So talagang binantayan ko po. Si Remy naman, suki ng mga charging station tulad sa mga mall at convenience store. Naalarma siya nang mabalitaang pwede palang mahack ang laman ng kanyang cellphone sa pamamagitan ng charger. Nag-worry po, ngayon naisip ko na nga na baka ay mamaya i-check ko nga. Nagbabala si tech at business editor Jing Garcia laban sa paggamit ng USB charging stations sa mga mall, hotel at iba pang pampublikong lugar. Sa panayam sa Radyo 5, sinabi ni Garcia na maaring makuha ang laman ng iyong cellphone, tablet o laptop kung gagamit ng mga charging station na ito. Pag ginamit mo yung USB cable na sa mga public Wi-Fi ay public USB charging stations, pwede kang ma-hack. Nakalimutan ng mga tao, itong mga USB cable are also data cable. Ang nangyayari, pwedeng dumaan yung data, hindi lang charging power. Ang delikado pa raw, hindi mo malalaman na nahahack na pala ang laman ng cellphone mo sa pamamagitan ng mga charging station na ito. Yun ang masakit, hindi mo alam. Kasi behind that wall, behind that that USB port, hindi mo alam kung nakakabit ito sa internet or sa power lang. Payo ni Garcia sa mga gadget user, kapag may makitang notification sa cellphone para kopyahin ang data, pindutin ang don't allow para maiwasan ang hacking. Maaari ring pagmulan ito ng identity theft o pagnanakaw ng pagkakilanlan ng isang tao, lalo na kung rehistrado ang SIM ng isang cellphone user. Ito isa sa pinaka mabenta especially sa dark web, yung identity mo. Just imagine kung registered na yung SIM mo. Di ba? Makukuha ngayon yung data. Yung mismo yung data na kailangan nila. Makatutulong daw ang paggamit ng sariling charger o magdala ng power bank para maiwasang manakaw ang iyong personal na impormasyon sa mga charging station. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sinita ni Senador Cynthia Villar ang mga gwardiya sa isang subdivision sa Barangay Talon 2 sa Las Piñas City. Tanggalin mo. Tanggalin mo! Umalis ka dyan! Tanggalin mo! Hindi ko sinasaktan ng guard nyo. Bakit? Kaya ko ba saktan niya? Ano yan? Bakla? Sa video na nag-viral sa social media, pilit pinatatanggal ng senadora ang gate na ginagawa sa bahagi ng BF Resort Village. Gate ni Senator Villar, hindi pwedeng ilagay ang harang sa lugar. Tumagal din ng ilang minuto ang paninermo ng senador sa mga security personnel. Paliwanag naman ng presidente ng Homeowners Association ng subdivision, mismong mga residente ang humiling na ilagay ang gate dahil sa mga insidente ng nakawan at iba pang krimen sa lugar. Iginit din nilang sa isang private road na sakop ng subdivision nilagay ang harang.
Nananatili pa rin daw ang gate sa lugar hanggang ngayon. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Senator Cynthia Villar kaugnay ng insidente. Susunod, TNT Tropang Giga, isang panalo na lang ang kailangan para makuha ang PBA Governor's Cup title. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Isang panalo na lang ang kailangan ng TNT Tropang Giga para makuha ang PBA Governor's Cup title. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. On the call while Kid Montado really struggling with the pressure of Barangay Ginebra. Lamang pa ng 12 ang Barangay Ginebra Gene Kings pagkatapos ng first half sa Game 5 ng PBA Governor's Cup Finals kontra TNT Tropang Giga. Scotty Thompson goes for the layup. Oh, he misses Brownlee there for the cleanup. Well, the only reason why he took that. Pero umarangkada ang opensa ng TNT sa third quarter, dahilan para mabawi nila ang bentahe pagkatapos ng ikatlong yugto. Bounce pass, all is Jefferson with another mighty jam. Di kita ng laban sa fourth quarter, pero tuluyan nang lumayo ang Tropang Giga sa huling 3 minuto. Dahilan para makuha nila ang panalo, 104-95. Dahil dyan, isang panalo na lang ang kailangan ng koponan para makuha ang Governor's Cup title. Kumamada ng triple-double si TNT import Ronde Hollis Jefferson with 32 points, 16 rebounds and 10 assists. 20 puntos naman ang kinubra ni Calvin Oftana bukod sa 8 rebounds. The message was at halftime is that they actually outplayed us in the first half. I said if we want to get back into this game, we need to have a little bit more effort than them. And I think in the third quarter, I think that started, the guys started defending really well, executing really well, and going back to what we do best. Malaking factor naman para sa Ginebra ang kawalan ni import Justin Brownlee na umexit sa laro matapos lamang ang 25 minutes dahil sa food poisoning. Nagtapos lang sa 14 points at 4 rebounds si Brownlee sa laro. Sa kawalan ng kanilang best player, nanguna para sa Ginebra si best player of the conference, Christian Standhardinger, with 29 points and 13 rebounds. Well, it's tough when your best player couldn't play the second half. You know, he had severe food poisoning, and he tried to go through the first half and did a pretty good job, but by halftime he was out, and you could see it when he started the second half. He just didn't have anything. He was throwing up at halftime. Tuloy naman ang PBA Governor's Cup sa Biyernes, April 21 sa Smart Araneta Coliseum pa rin. Mapapanood din ang laro sa TV5 at One Sports. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Higit 6 na raang preso ang pinalaya ng Bureau of Corrections mula sa iba't ibang penal facilities sa bansa ngayong araw. Karamihan sa kanila ay pinalaya dahil sa parole habang meron ding mga nakatapos na ng sentensya. Bahagi ito ng programa ng Department of Justice na layong i-decongest o bawasan ang siksikan sa mga kulungan. Ayon sa DOJ, lampas na sa target na 5,000 persons deprived of liberty o PDLs ang napalaya. May bagong aabangan sa kapatid primetime hit na Batang Quiapo. Papasok na rin kasi ang Grand Slam actress na si Lorna Tolentino. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Pwede bang malaman kung sino sila? Well, sila ang commando group. Ang leader nila ay si Amanda Salonga at Augustus Pacheco. May bagong patutumbahin ng sindikato ng tunay na ama ni Tanggol na si Ramon, played by Christopher De Leon. Makikipagyera tayo? Kailangan natin mapatumba ang grupong ito sa lalong madaling panahon. Kung kinalala mo ang kaninong teritoryo, edi sana buhay ka pa. Ang Grand Slam actress na si Lorna Tolentino, magiging tinig kaya siya sa buhay ni Tanggol o kakampi? Tutukan ang mga kapanapanabik na tagpo sa Batang Quiapo.
Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi, dito sa TV5. Out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. After more than a decade since its last movie, nagluluksa ang K-pop world sa pagpanaw ng isa sa mga miyembro ng grupong Astro na si Moonbin. Sa social media post ng management ng Astro, kinumpirma nilang namatay si Moonbin sa kanyang bahay sa Gangnam kagabi. Hindi idinitalye ang ikinamatay ng Astro member. Sa ngayon, nananawagan ng management ng Astro na wag nang gumawa ng espekulasyon at mga malisyosong balita tungkol sa pagpanaw ni Moonbin. Nakikiusap din ang pamilya ng K-pop idol na igalang muna ang kanilang pananahimik at pagluluksa sa pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng concert series na idaraos mismo sa Palasyo ng Malacanang. Para bigyan tayo ng detalye at pasilip sa proyektong yan, makakausap natin live via Zoom singer and theater actress Chris Villonco. Good morning, Chris. Kamusta? Hello, good morning, sir. Okay naman po. I hope all is well with you po. Speaking of which, kamusta muna ang buhay? We've been through a lot nitong the past couple of years, pandemya. Anong pakiramdam? Unti-unti na bumabalik. You are a performer yourself. Anong pakiramdam na unti-unti bumabalik na sa eksena yung performance arts? I am very, very happy na muling nabubuhay ang ating creative industries. I think during the pandemic, it was very sad as a performing artist, but on the other hand, it was also a way for me to slow down and spend time with my family and be able to conceive. So I actually am now a mom to a 1.5-year-old baby boy. Grabe, dati kumakanta ka lang ng Crush ng Bayan. Ngayon, meron ka ng sarili. Oo, diba? Siguro naman, I'm approaching 40. I think I would like to embrace life in all its forms. Okay. Now, speaking of projects here, ikaw ngayon ang mangunguna sa kauna-unahang konsyerto sa Palasyo. Kwentuhan mo kami, ano ba yung dapat nating asahan dito sa concert series na to? Yes, I've been very, very lucky, sir, that I am a creative consultant dito sa Concierto sa Palasyo, or what we call ang KSP, which is ang isang initiative ng Office of the President para makatanghal ang mga bagong mukha ng performing artists sa bansa natin. What does this mean? That means we searched high and low, far and wide in all parts of the Philippines to be able to find new talents to perform on Malacanang grounds. So this is the first KSP. Ito po ang kauna-unahang KSP o Concierto sa Palasyo that will be held on April 22 at 6:30 p.m. Other than also showcasing the wonderful talents that we have, this also, every Concierto sa Palasyo, we are hoping that this is going to be a series of shows. And we are also celebrating a certain sector or a group for every show. And for this one, we call it Concierto sa Palasyo, Awit ng Magiting. Since we celebrated April 9, Araw ng Kagitingan, we decided to pay tribute to the men and women of the Armed Forces of the Philippines, or ang ating sandatahang lakas. Okay, so bawat yugto nung serye, meron kayong mga particular na sector na isa-celebrate. Ano? So for this coming Saturday, it's going to be the soldiers, Armed Forces of the Philippines. The Armed Forces, the Army, the Navy, and the Air Force. Sila po ang ating VIP guests natin. We will have about 400 members of the AFP and their families attend the show live in Malacanang together to watch together with the President and the First Lady. Okay, interesting, Chris, yung binanggit mo kanina, hindi lang ito isang platform para dun sa mga kilala na nating artists or performers. Instead, you're opening the stage doon sa mga performers, especially yung mga regional performers natin, yung mga kinakailangan talaga ng platform. So para doon sa mga interesado, paano ba sila magkakaroon ng pagkakataon na mag-perform dito sa Concierto sa Palasyo? Right now, sir, we were able to tap into the new talents by researching virally. We actually, if we had access to be able to visit them in certain places to hear them sing or to perform, then it was a better thing for us. We actually have a Facebook page, Concierto sa Palasyo, and we are so grateful to everyone na nakikilike, comment, love, lahat po. At nagpapadala na rin po ng mga sarili nilang mga YouTube links at saka interest
request as to how to perform. We are focusing on the first show ngayon, bilang medyo kabado na rin po kami kasi first time po namin to. But I think eventually we will obviously have to find a way that we will be able to welcome certain materials that we can review and watch for the panel. Pero doon sa una ninyong performance, sino-sino ba yung mga dapat nating asahan? Okay. For this one po, we have 2 artists from Ilocos. We have a choir group called Sammy Weng. We have a spoken word artist named Ken Lee. We have a rapper from Parañaque named Crazy. We have 3 rappers from Cavite, AK Fela, Glenn and MC Julio. So can you imagine having rappers in Malacanang? And then of course, hindi naman po mawawala ang ating mga powerhouse vocalists. One hails from Davao, who is Popert Bernadas, one from Metro Manila, Princess Vire, and then another one from Quezon, who is Limuel Llanes. And of course, we have our musical director who hails from Iloilo, who is Jedi Celeste. Okay, ngayon tanong ng marami, open to the public ba to? Paano sila makakapanood? Oo nga, nakakakuha nga po kami ng mga comments at saka messages as to paano po ba makabili ng ticket or pwede po ba kami pumunta lang, sumulpot doon po sa Malacanang. Unfortunately, alam naman po natin, we cannot fit everybody on the Malacanang grounds, and also for security reasons, best not to. We are still in a pandemic, but syempre naman po, we have available our live stream Facebook pages, which is RTVM, OPGovPH, and of course, the Bongbong Marcos page. Okay. Chris, eto maiba lang. Alam ko, ang tawag dito, konsyerto sa palasyo. Pero magkakaroon ba ng posibilidad na dalhin nyo rin ito sa ibang bahagi ng bansa para din physical na makapanood yung iba nating mga kapatid, lalo na yung mga nasa Visayas at Mindanao? Opo, I think why not? I cannot speak naman po for the Office of the President just yet, but I think we have kept the show simple and short enough that it will definitely be enjoyable, not just for our tribute, who are the Armed Forces of the Philippines, but alongside everybody else who will be watching the show. So I think if there's definitely going to be if people will request and ask, I think that's definitely something that we will review and should look at. Okay, Chris, syempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na ito na hindi ko alam kung nasabi sa ito na ating mga producer, pero humingi ng kaunting pasample, no? Isa ka sa mga kinikilala nating theater actresses sa bansa. So, pwede ba kami, alam namin, 11:00 pa lang ng umaga, pero baka pwede kami makahirit ng kaunting sample dyan. Of course, I'm never going, hindi ko po ipagdadamot ang anong binigay sa akin ever. Wait, let me think of a song. Malutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaan matakpan ang kinakal, hindi magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang dingding. Kung kapalit nito'y walang paglaho mo at tingin. Okay, maraming salamat sa patikim na yan. Hindi pa rin talaga nagbabago. Very talented still. Again, sorry, I'm recovering from an illness. Maraming salamat po. Hindi naman halata, hindi naman napansin. Maraming salamat again. Singer and theater actress Chris Villonco. Thank you. At yan po ang isang oras ng balitaan para sa mga may alam at may pakialam. Samahan niyo po kami ulit bukas sa paghatid ng mga balita diretso mula sa frontline. Ako po si Jess De Los Santos. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga Pilipinas.